Tahimik. Sobrang tahimik sa loob ng sasakyan. Tumingin ako kay Jeremy at nakitang niluwagan niya ang necktie niya, at galit siya, iyong galit na konti na lang, ay sasabog na. Nga naman, nitong nakaraan lang, bumabalik na kami sa dati and now, malalaman niya na may sikreto pa pala akong tinatago sa kanya. Nasa kondangan ko si DJ habang nasa likuran si Ivy at CJ. Mama, CJ mentioned that uncle is his dad. Why? Alam kong narinig ni Jeremy ang sinabi ng anak. Kuya, siya ang papa natin. Si CJ ang sumagot. Nakita kong bahagyang natigilan si Jeremy nang marinig ang anak. Papa, si DJ at tumingin kay Jeremy. Matapang siya kaya paano siya magiging papa natin? Tumingin si Jeremy sa amin ngunit ang matatalim niyang tingin ay nakadirekta sa akin. Nag-iwas tingin ako sa kanya. Mag-usap tayo mamaya, ang sabi niya sa akin. Pinaandar niya ang sasakyan niya pauwi sa bahay niya. Si DJ ay nakatitig kay Jeremy buong biyahe. Pinagmamasdan niya ang mukha ng papa niya tapos minsan ay iiling. Hindi naman kasi galit si Dylan sa papa niya. He's a go-lucky kid sa kanilang 5. Saka lang naman siya nagalit noong malaman na inaway ako ng boss ko. Tapos pinakita pa ni Jasper ang larawan ni Jeremy bilang boss ko na siyang umawi sa akin kaya mas lalo lang nagalit ang mga anak ko sa ama nila. Si Ivana ay tahimik sa likuran ngunit alam kong nakikiramdam ito sa amin. I bet, hindi na rin ito mapakali. Galit talaga si Jeremy at random namin iyon. Pagdating namin sa bahay, nagulat kami na maraming pulis ang nandoon. Nakakalat ang security guard sa labas. Anong meron? Si Ivana, dito lang kayo at walang lalabas, sabi ni Jeremy at tumingin pa ito sa akin bago isarado ang pintuan. Ivy, pabante sa mga bata. Sabi ko at sinundan si Jeremy na lumabas ng sasakyan niya. Nag-aalala kasi ako. Nakita ko si Matilda. Hulihin niyo ang kabit ng asawa ko, sabi ni Matilda sa mga pulis at dinuro pa ako. Napalingon si Jeremy sa akin at nanlalaki ang mata niyang binalikan ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Galit na sabi niya. Kinuha ako ni Jeremy. Bakit ka ba lumabas Paano kung napano ka? Aniya at agad akong pinabantayan sa mga bodyguards niya. Pinagtitinginan na kami ng mga tao. Mabuti at heavy-tinted ang sasakyan, hindi nila makikita ang mga anak ko pero sa nangyayari, alam kong nakikita kami ng mga bata. Kinuha ni Jeremy ang kamay ni Matilda at dinala sa gilid. Galit na galit at sumisigaw si Matilda pero mas galit si Jeremy at nagtitimpi lang. Pinanood ko sila sa gilid at alam kong may sinasabi si Jeremy dito sa asawa niya dahil sa nakikita kong reaksyon ni Matilda. Natigilan ito at nanlalaki na ang mga mata habang ang luha ay nasa gilid na ng mga mata niya. Kung ano man ang sinabi ni Jeremy, alam kong sobrang ikinabahala iyon ng asawa niya. Kasi ngayon, takot na si Matilda. Napatingin ako sa may hindi kalayuan dahil namukan ko ang sasakyan na nakapark doon. Nakita ko ang chairman at nasa tabi nito si Miss Miranda na pinapanood ang kaguluhan na nangyayari sa tapat ng bahay ni Jeremy. Agad na umalis ang kotse. Anong ginagawa nila? Sila ba may pukanan nito? Nang tignan ko muli si Jeremy, pabalik na ito sa kinatatayuan ko. Agad niya akong hinila at niyakap kahit pa nasa harapan namin ang asawa niya. Hinalikan ni Jeremy ang ulo ko. You're safe, ang sabi nito. Tumingin ako kay Matilda. Nakita kong kinausap na niya ang mga pulis at nakita kong umaatres na sila. Sinaman ako ng tingin ni Matilda bago siya pumasok sa sasakyan niya at umalis. Anong sinabi ni Jeremy at takot na takot si Matilda? Umalis ito at inatras ang plano niyang pagpapakulong sa akin. Bakit? Anong sinabi ni Jeremy? Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ko kay Jeremy. I told her to stay away dahil oras na ginalaw kanya, hindi ako magdadalawang isip na durugan siya at ang pamilya niya. Sagot ni Jeremy. Paano mo magagawa iyon? May sekreto siyang alam ko, ang sabi lang niya. Ano? Anong sekreto ni Matilda na alam niya? Gaano kabigat ang sekretong iyon para umatras siya? Kaya ba malakas ang loob ni Jeremy na huwag akong pakawalan dahil may bala din siyang hawak laban sa asawa niya? Humawak siya sa biwang ko at bumalik ang paningin niya sa kotse. Who's that kid? Tanong niya sa akin na alam kong si DJ ang ibig sabihin. Dylan. His name is Dylan DJ de la Vega, mahinang sagot ko. Napasinghap si Jeremy at agad akong hinarap sa kanya. Maya-maya ay tumawa siya.
Kanina, nung nalaglag niya yung kutsara, alam ko that moment, na may something sa batang yon. Sabi ni Jeremy, pinapanood ko lang ang reaksyon niya. Nagsilang ka ng kambal. Emotional niyang tanong. Quintuplet, iyon ang gusto kong isagot sana. Yes, pagsisinungaling ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana sinabi mo na may kapatid pa si CJ, Hein siya galit ngunit puno ng tampo ang boses niya. Napabuntong hininga ako at napatingin rin sa sasakyan. Because of what happened earlier, Jeremy. Ang gulo ng pamilya mo. Your dad hates me. Baka may masama siyang gawin sa mga anak ko. Si Matilda, kita mo yung reaction niya kanina. Kulang na lang patayin niya ako. So tell me, dapat ko bang ipakilala ang anak ko sa iyo at sa pamilya mong sobrang gulo? Kasi ako, mas gusto kong mamuhay kami sa maliit na apartment basta wala lang banta sa buhay nila. Hindi nakapagsalita si Jeremy. Tahimik lang siya sa tabi ko at nang balingan ko siya ng tingin, puro pagsisisi ang makikita sa mukha niya. Each day, mas lalo ko lang kinamumuhian ang sarili kong ama, puno ng hinanakit na sabi niya. Dahil siya ang dahilan kung bakit ang babaeng mahal ko, ang ina ng aking mga anak, ay pilit silang tinatago sa akin. I'm sorry Jeremy, humarap siya at niyakap niya ako. I understand, I'm sorry, hindi ako galit, pang-aalo niya. And I promise you na hindi kayo magagalaw ng sinuman. Kahit si Dad, hindi niya kayo malalapitan. Bulong niya. At bibigyan kita ng oras para patunayan iyon, Jeremy. Prove it to me na kaya mong protektahan ang mga anak mo. Mas kawawa sila kung mabubuhay silang may banta sa buhay nila dahil lang sa kayamanan na para sa kanila. Hey, let go of mama. Si DJ na sumigaw nang bumukas ang pintuan. Agad siyang tumakbo at nilayo ako kay Jeremy. Halos sirain ng dalawa ang sasakyan mo Jeremy kanina, sabi ni Ivana na mukhang nakipagpatayan sa dalawa sa loob ng sasakyan. Mama, are you okay? Inawi ka ba noong babae kanina? Si CJ, tinutukoy si Matilda. No, Papa protected me, sabi ko at ninitian silang dalawa ni Dylan. Tumingin si DJ sa papa niya. Lumuhad si Jeremy ay nilahad ang kamay niya sa harapan ng anak. Hi son, nakangiti si Jeremy. Kuya, get Papa's hand, si CJ na feel na talaga ang pagtawag kay Jeremy ng Papa. Nalukot ang mukha ni DJ at hinihintay namin ang gagawin niya. Ah, this is so weird mama. Tito lang siya na tumulong sakin kanina para kunin yung kutsara ko na nahulog ko sa sahig. Sabi ni DJ at hindi napigilan ni Ivana na matawa. Pinandilatan ko ng mata si Ivy kaya tumahimik siya. Sabi pa niya, sorry. Lumuhad ako para magpantay ang paningin namin ni DJ. Dylan, anak, hindi ba mama told you na Papa is just working? He's here now. Ngumuso si Dan at bumaling ulit sa papa niya. Napakamot siya sa ulo niya at tumingin kay Ivana. Tita Ninang, sabi ng bata. Yes anak, si Ivy. Isn't it weird? Kumain lang tayo ng fries, may para pa ako. Natawa si Jeremy sa sinabi ng anak niya. Agad siyang tumayo at binuhat si DJ na ikinagulat ni Dylan. Hindi naman ito nag-react. Nagpabuhat ito sa papa niya. Pasok tayo Ivy, sabi ko at kinuha ang kamay ni CJ saka pumasok kami ng bahay. I saw the chairman earlier, ang sabi ni Ivana sa akin habang papasok kami. Nakita mo rin, nakatingin siya dito siya siguro nag-udyok kay Matilda na ay pakulong ako. Mukhang ayaw ka nga niya para sa anak niya kaya lahat na lang gagawin niya para lang malayo ka kay Jeremy pero paano niya iyon gagawin kung may mga chikaiting na dahilan bakit ayaw kang bitawan ni Jeremy? Sagot ni Ivy, napatingin tuloy ako sa kanya. I think he's willing to commit, Caroline. Tingin ko, tatayuan niya ang pamilya niyo. Ipaglalaban ka na niya at hindi mo na kailangang matakot. Ngumiti si Ivy sa akin. Nakita ko lahat kanina. Nakita ko ang ginawa niya and I am happy dahil sasamahan ka na niya sa laban na mag-isa mo lang hinarap dati. Nakangiting tugon ni Ivana sa akin. At sana nga matapos na para makasama na namin ang tatlo pa. Sa loob ng bahay, nakatingin kami kay Jeremy at DJ na nagtitigan sa isa't isa. Kami nina Ivana ay kumakain sa harapan nila lalo't nagpahanda si Jeremy for Ivy. May staring competition ba? Ivana asked habang nakatingin kay Jeremy at DJ. Si CJ naman ay nilantakan ng chocolate bun at fish fillet, at pinabayaan ng ama at kapatid na parang may sariling mundo.
Ayaw niyong kumain. I asked them pero ang mukha lang ni Dylan ang lumingon sa akin. Mama, this uncle is tripping me out. Ngumiwi ako sa sinabi ni DJ. Si Ivy sa tabi ko ay naubo, nabulunan yata. Kawawa talaga si Jeremy sa mga anak dahil kung hindi mister ang tawag sa kanya ng anak, uncle naman. Tripping you out? Tanong ko, nagtataka. Nakatitig kasi siya sa akin mama, aniya. Ngunguso ako, ikaw rin kaya anak, nakikipagtitigan sa papa mo. Tumingin ako kay Jeremy at natawa ako nang makita siya na nakatingin sa anak naming si DJ at sinusuyo niya ito kahit pa tinawag siyang uncle. Unlike si Jay, hindi naman kasi pangit ang nadatna ni DJ sa papa niya. And he saw everything kung paano ako protektahan at halikan ni Jeremy, kaya siguro hindi siya galit gaya sa reaksyon ni si Jay na galit na nga noong una, mas lalo pang nagalit nung makita niya kami. Kailangan ko nang umuwi, biglang sabi ni Ivana kaya lumingon kami lahat sa kanya. Tumayo si DJ at tumakbo palapit sa akin. Uwi na tayo mama, sabi niya sa akin. Nabigla ako at alam kong naalarma din doon si Jeremy dahil tumingin agad ito sa akin na nag-aalala ang mga mata. Kuya, Papa is here. Si CJ na mukhang ayaw na mahiwalay sa papa niya kahit ilang araw pa lang niya itong nakasama. Tumingin si DJ kay Jeremy. CJ, hindi natin ito bahay. Ito ang bahay si Jeremy na halatang ayaw talaga paalisan ang anak. Bahay mo ito anak. Si Papa ang nagpagawa ng bahay na ito para sa'yo, para kay CJ, at kay Mama. Sa amin lang. How about Bryce, Alexandria? At teka, kakausapin ko lang si DJ, Jeremy, sabi ni Ivana na nanlalaki ang mata dahil muntik nang masabi ni Dylan ang pangalan ng mga kapatid niya. Bryce, playmate ni CJ, tak ang tanong ni Jeremy. Yeah. Ang sabi ko na lang at nang tignan ko si Charles, halatang nagi-guilty na ito habang nakaharap sa papa niya. Hindi magtatagal, malalaman ni Jeremy ang katotohanan. Matapos mag-usap ni DJ at Ivy, tumingin sa amin ang anak ko. Hindi ko alam anong sinabi ni Ivana sa kanya pero nakita ko ang bahagyang pagtango ni DJ. Lumapit si Dylan sa amin at humawak sa kamay ko. Bye po tita, ang sabi nito kay Ivy na ipinagtataka ko. Payag na siyang manatili sa amin ni Jeremy. Bye DJ, bye CJ, sabi ng kaibigan ko. Sabay na sumagot ang dalawang bata. Mauna na ako, sabi ni Ivy kay Jeremy at binigyan ako ng isang tingin na alam kong may laman. Nang mawala na si Ivana sa paningin namin, humarap sa akin si DJ. Mama, wala po akong damit dito. Maraming damit si CJ anak. You can borrow. We can go to shopping. Si Jeremy na gusto talagi ng kunin ang loob ng anak. Jeremy, sa susunod na lang kasi matapos ng nangyari kanina, alam kong nabalita na iyon sa mga tao. Baka magkagulo lang. Natigilan si Jeremy at tumungo nang maintindihan ang pinapanto ko. It's still early. But kailangan ko nang magluto, sabi ko dahil pa alas 5 na rin ng hapon. Tumingin ako kay DJ. Kay Papa ka muna anak, sabi ko. Tumingin siya kay Jeremy, nagdadalawang isip kung lalapit ba o hindi. But CJ grabbed his hand para ilapit kay Jeremy. Kaya walang nagawa si DJ kundi sumama sa kapatid niya. Tumingin ako kay Jeremy, ikaw na munang bahala sa mga bata, ang sabi ko at umalis para pumunta ng kusina. Kung mabilis nakuha ni Jeremy ang loob ni CJ, I'm sure ganoon rin ang mangyayari kay DJ. Nagluto lang ako ng mga paborito ng mga bata ngunit kinuha ko ang laptop ko para sa ganoon ay masilip ko ang WFH ko. Hindi ko pa rin kasi natatapos ang gig ko sa ghostwriting. Magluluto ako ng beef steak, paborito nung dalawa. Pero habang pinapakuluan ko pa ang meat, busy ako kakasulat sa laptop. Naririnig ko na ang tawanan ni CJ at DJ sa sala. Minsan napapatingin ako sa direction nila. Hindi ko lang makita ano eksakto ang ginagawa nila. Napangiti ako sa ginawa ni Jeremy. He's putting extra effort para mapaamo ang mga bata. Hindi talaga niya titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang loob ng mga ito. And with that, sobrang pinagmamalaki ko siya. He'll be a great father, walang duda doon. Maya-maya pa ay biglang pumasok si attorney. Rinig na rinig ko na nga ang boses niya kahit pa nasa kusina ako. Where's Caroline? Ang sabi niya, Ma, si Jeremy na mukhang nagulat sa biglang pagpasok ng mama niya.
Naglakad ako palapit ng sala para harapin si Attorney Mildred na mukhang ako ang hinahanap. Attorney, tawag ko. Nang tignan ko siya, ang mata niya ay nakapilmi sa dalawang bata. Hello po visitor, magalang na sabi ni DJ. Oo nga pala, Attorney was the visitor sa St. Lawrence School. What are you doing here? Gulat na tanong ni Attorney Mildred. Tumingin si Attorney kay Jeremy. He's my son ma, sabi nito at napaatras si Attorney habang nanlalaki ang mata sa gulat. Gusto kong maawa pero sobrang saya ng puso ko makita siya nagulat ngunit nagagalak rin at the same time, na makita ang mga apo niya. Mixed emotion. CJ, DJ, that's Papa's mama. She is your lola. Please introduce your name, ang sabi ko sa dalawa. So may lola nga kami, mama. Si DJ habang nakatingin sa akin. I remembered na umiyak pa si AJ dahil sabi ni CJ na wala silang lola at papa. Then now, na-meet na nilang dalawa ang lola at papa nila. I wish AJ, BJ and our little girl will meet them too. Gusto ko nang mabuo kami. Oo naman, anak, sabi ko. Tumayo ang dalawa mula sa pagkakasalampak sa sahig para lapitan si Attorney Mildred. Hi po, my name is Charles Jaron de la Vega, si CJ. And I'm Dylan DJ de la Vega, si DJ at sabay pa silang nagmano kay Attorney na kung walang pader, natamba na siguro. Soon, Thale B.A. Anderson, bulong ni Jeremy sabay halik sa gilid ng ulo ko. Oh my God Caroline, nanganak ka ng, kambal sila. Hindi na niya maayos-ayos ang tanong niya. Tumango ako, kahit sa utak ko ang sagot ay hindi dahil quintuplet sila. Oh my God, hindi ko alam anong i-react. I need water, sabi niya. Agad na kumilos ang katulong para abutan si Attorney ng tubig. Lumapit si DJ sa amin habang si CJ ay naroon lang sa harapan ng lola niya nakatingin. Are we too much, Mama? Uncle, inosenteng tanong ni DJ. No son, masaya lang si Lola at sobrang nagulat na may kapatid pala si CJ, si Jeremy ang sumagot at binuhat ang anak. Tinignan ko ang reaksyon ni DJ pero mukhang ayos lang naman siya na binuhat siya ng papa niya. Nang makabawi si Attorney agad siyang lumapit kay CJ. Ma'am, kami na po magluluto ng beef steak, bulong ng katulong sa akin. Oo nga pala, nakalimutan ko ang niluluto ko doon. Salamat, sagot ko sa mga katulong. Bumaling ako kay Attorney ulit na pinogpog na ng halik si CJ. Ang gwapo naman ng mga apo ko, mana sa lola, ang sabi niya at hinalikan ulit si CJ. Tumawa si CJ dahil nakikiliti na siguro siya. Si DJ naman ay ibinaba ni Jeremy. Lumapit kaming tatlo kay Attorney. Tumingin si Attorney sa apo niyang isa. Well, kung gwapo ang masungit na si CJ, gwapo rin si DJ. Mas na-define lang ang mata nito na alam kong nakuha niya sa lola niya, kay Attorney. Makapal ang kilay gaya ng sa papa niya at angelic ng mukha, na babagay sa personality niyang happy-go-lucky lang talaga. Ang isa pang Anderson na anak ni Jeremy, bulong ni Attorney. Ang gwapo, mana sa akin. Sabi niya. Si Mama puro na lang sa kanya nagmana, bulong ni Jeremy sa tabi ko na inignora ni Attorney. Talaga po, nagmana ako sa iyo at hindi kay Uncle. Si DJ. Uncle, takang tanong ni Attorney. Uncle po ang tawag niya kay Jeremy, Attorney. Mukhang nahihiya pa. Ako ang sumagot at natawa si Attorney na ikinasimangot ni Jeremy. Ang isa tinawag kang mister habang ang isa uncle. Siguro mas nararapat na maging kapitbahay ka na lang nila anak. Natawa ako sa tura ni Attorney kay Jeremy. Hindi na talaga may pinta ang mukha ni Jeremy sa mama niya. Pinipigilan ko na nga na huwag matawa at baka pati ako mapag-alitan pa. Give Lola a hug, please. Sabi ni Attorney sa apo. Tumingin si DJ sa akin. Tumango ako para udyukin siya na yakapin ang lola niya. Napangiti na lang ako na lumapit si DJ kay Attorney para yakapin at halikan ang pisngi ng lola niya. Naramdaman ko ang labi ni Jeremy sa leeg ko. Nagulat ako sa biglang ginawa niya. I'm so happy, really happy, sabi pa nito sa akin. Akala ko na bad trip na, hindi pala. Natawa ako at hinawakan ang kamay niya. Siguro kung nalaman niya na may tatlo pa, ewan ko na lang. Si CJ at DJ ay bumalik na sa mga toys nila kaya kami na lang tatlo ang naiwan malapit sa pintuan. Tumingin si Attorney sa anak niya.
Kung sinaktan mo si Caroline, Jeremy, dahil sa misunderstanding, ako talaga ang magpapakulong sa'yo. Ebidensya na ang mga bata na hindi kanya niloko kasi sinunod niya talaga sa'yo ang pangalan ng dalawa. Tumingin ako kay Jeremy at nakita kong bahagya siyang na-guilty habang nakatingin sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at dinala sa labi niya. Kaya babawi ako, gusto kong punan lahat ng pagkukulang ko. Sabi niya na hindi man lang nilalayo ang paningin niya sa akin. Mabuti na lang pala kampi ko si attorney. Ma, bakit ka nandito? Tanong ni Jeremy. Nabalitaan ko ang nangyari kanina. Ipapakulong ni Matilda, si Caroline. I already fixed it, ma. Nothing to worry about, si Jeremy habang nakatingin sa mama niya. Hindi pwede iyon, Jeremy. Paano kung si Caroline lang ang nandito kanina at mga bata, anong nangyari? Baka may nangyari ng masama sa kanila. Naitikong ko ang labi ko habang nakikinig kay attorney na galit na galit. Kapag ako talaga napuno, ilalabas ko lahat ng baho niyang babaeng yan. Ma, si Jeremy na pinipigilan ng mama niya at stress na talaga si attorney. Tumingin si attorney sa akin saka sa anak niya. Ayusin mo, yang asawa mo, Jeremy. Oras na hindi kayo na-divorce sa loob ng 3 buwan, ilalayo ko si Caroline sa'yo. Banta ni attorney bagay na inangalan ni Jeremy. Kahit ako rin ay nagulat. Ma naman. Caroline shouldn't settle for less, Jeremy. Maaari kang maging ama ng iyong mga anak, ngunit hinding-hindi ko hahayaang gawin mo si Caroline bilang iyong mistress. Kaya divorce your wife and marry Caroline after. Ang lakas na ng tibok ng puso ko matapos sabihin iyon ni attorney. Nakaka-overwhelm ang sinabi niya. Hindi siya magiging mistress, ma. I'm working on it. Hinihintay ko na lang ang tawag ng lawyer ko. At iyon naman talaga ang plano ko. Hindi na ako papayag na hindi siya matali sa akin, sabi ni Jeremy. Tumingin ako sa kanya. Nag-file na siya ng divorce sa States. At papakasalan niya ako. Totoo. Teka. Mabuti kung ganoon. Maaari kang magtanong sa akin ng kahit ano tungkol dito. Handa akong tumulong kahit hindi ito ang aking larangan. Mayroon akong kaunting kaalaman tungkol dito. No, ma. Ayos na sa akin ang mga ebidensya na nakalap ko. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi nila. Itong ebidensya na tinutukoy ni Jeremy siguro ang dahilan kung bakit umatras si Matilda kanina. Anong ebidensya? Isa pa, hindi mawala sa isipan ko ang sinabi niyang papakasalan niya ako. Hindi ba siya nagbibiro? Bumaling ako kay attorney at naabutan siyang nakatitig sa akin. Attorney, iha, matagal ko na itong napapansin. Bakit ayaw mo kong tawaging tita? Or mama? Pinamulahan ako sa sinabi niya. Nakakahiya po kasi, attorney. Ngumuso siya sa sinabi ko. Sa akin ka pa talaga mahihiya, hindi ka na iba sa akin, sabi nito. Ngumiti ako kasi alam kong anak na talaga ang turing niya. Noon pa man, ramdam ko na iyon. Pero nakakahiya pa rin talaga. Hindi bale, kapag naging maayos na ang lahat, malay naman natin. Makahulugang aniya at kinuha ako kay Jeremy. Pakihanda ng pagkain at magbabonding kami ni Caroline kasama ng mga apo ko, ang sabi ni attorney sa anak niyang nakasimangot sa kanya ngayon. Ako na lang po maghahain, present ko. Hindi na, iha, si Jeremy na. Hindi naman na siya lumpo at isa pa, walang CEO dito. Ako ang masusunod, sabi ni attorney sa akin. Walang nagawa si Jeremy kundi ang umalis para maghain. Bamulong-bulong pa siya kanina. Pumunta kami ni attorney sa mga anak ko na nalilibang ngayon sa mga laruan nila. Ang dami rin kasing binili ni Jeremy for CJ at alam kong bibili pa siya for DJ. May banta ba sa'yo si Chairman Iha? Si attorney na wala na ang ngiti sa labi. Attorney, gulat na tanong ko. Kung tutusin, dapat magtampo kami sa'yo dahil tinago mo ang mga apo ko sa anak ko. Pero naiintindihan ko ang ginawa mo. Bago ka umalis, nakita kita noon pumunta sa kumpanya ni Jeremy. Bakit? Nagbaba ako ng tingin sa mga kamay ko. So totoong nandoon si attorney sa mga panahong iyon. 7 years ago, matapos kong malaman na buntis ako, hindi na ako halos lumabas ng boarding house. Si Jasper at Daphne lang ang lagi kong nakakasama sa boarding house. Si Jeremy noon ay hindi na ako pinuntahan pa. Akala ko ay inayawan na niya ako kasi lagi ko siyang tinataboy sa pamamagitan ng landlady. Pinapasabi ko lagi na wala ako sa kwarto kahit ang totoo,
Nandoon lang ako, nakatago, nagkukulong. Akala ko, sumuko na siya. Hanggang sa nakilala ko ang kapatid ni si Ate Natasha. Iyon ang dahilan bakit ako pumunta ng kumpanya ni Jeremy. May sinabi siya sa akin na nagpagulo ng utak ko. Dahilan kung bakit gusto kong makita ulit si Jeremy. Ngunit ang nangyari, si Matilda ang nakita ko sa opisina niya. Muntik pa akong malagay sa kapahamakan noon. Hinawakan ni attorney ang kamay ko kaya nabalik ako sa wisyo ko. Nanginginig ka, ano ba talaga ang nangyari noong araw na iyon, Caroline? Kasi matapos noon, hindi nakita pa. Nag-aalala niyang sabi. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba. But this is Attorney Mildred at alam kong hindi niya ako sasaktan. Kasi attorney, si Jeremy, inaya niya akong magtanan dati. Nakagat ko ng mariin ang labi ko nang makita ang marahang pagtango ni attorney. Tatalikuran niya ang mana na ibibigay ng chairman, hindi pa rin nagsasalita si attorney. But natakot po ako, attorney. Natakot akong mawala ng mana si Jeremy dahil sa akin. At mas natakot po ako sa banta ni chairman. Nalaman niya po kasi nabuntis ako at sobra siyang nagalit dahil baka raw hindi na po ituloy ng Antenor Group of Company ang partnership nila sa mga Anderson. Tumingin si attorney sa akin, galit na galit. Anong ginawa niya sa'yo? Gusto niyang ipalaglag ko ang bata kung hindi ko lalayuan si Jeremy. Kung lalayo naman ako, he made sure na mag-iiwan ako ng dahilan para kamuhian ako ni Jeremy. Bumantong hininga ako. Kaya naman, may picture ako ni Jasper na naghahalikan. Napasinghap si attorney. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay niya. Nakita ko nga iyon. Nakita rin iyon ni Jeremy dahilan kung bakit pumayag siyang ikasal siya kay Matilda. His father did dirty to him. Nang gigigil na sabi ni attorney. Grabe, I didn't realize maminapula pala kayo ng ex-husband ko. Walang hiya siya, kahit anak niya hindi niya pinalagpas. Attorney. Jeremy is easy to manipulate dahil noon pa lang ganoon na ang ginagawa ng dad niya sa kanya, and I am so guilty thinking that it was okay. Naparte lang iyon ng disiplina ni Robert. I regretted everything. I'm sorry, attorney. No, iha, hindi mo kasalanan yun. Hindi ko maisip ang hirap na pinagdaanan mo. Ang bata mo pa noon iha para takutin ka niya. Nag-aalalang sabi ni attorney sa akin. Napailing siya at tumingin sa mga apo niya. But I'm glad you survived at napalaki mo sila ng ligtas at maayos. They are my light, attorney. Salamat na rin ako at may mga kaibigan ako na tumutulong sa akin sa pagpapalaki ng mga anak ko. Hinarap ako ni attorney sa kanya at niyakap niya ako. Sobrang higpit na para bang ina, niyakakap ang anak. You have me and Jeremy now. Hindi mo na kailangan pang mag-isa, sabi nito. And for the chairman, let me handle him. Kahit hibla ng buhok apo niya ay hindi niya mahahawakan. Sabi nito, how dare him lie to me? Sabi niya sa akin wala siyang alam sa paratang mo sa kanya. And now, siya pala ang nagsabi na ipalaglag mo ang bata sa sinapupunan mo dati. See how evil he is. Nang gigigil talaga ako. Kumunat ang noo ko, bakit patuloy na itinatanggi iyon ng chairman? Malinaw sa utak ko lahat na bawat pagbabante ni Miss Miranda sa akin, galing daw yun lahat kay chairman. Early in the morning, kasama ko si attorney sa paghatid sa mga bata sa eskwelahan. Ibabalik ko si DJ sa St. Lawrence School. Sinabi niya sa akin kagabi anong sinabi ng tita Ivana niya sa kanya. Sinabi ni Ivy na huwag munang sabihin kay Jeremy about his siblings at hayaan ako ang magsabi. Since napakamasunurin ni DJ, tumangulang ito at hindi na nagtanong pa. Mama, why uncle is not with US? Si DJ, nasa sasakyan kami ni attorney at papuntang eskwelahan ngayon. Your papa has an urgent meeting DJ, but sisanduan niya kayo mamaya. Sagot ko. Tumango siya at nakipag-usap kay CJ na hindi pa rin maka-get over sa mga gamit na meron sila na nasa bahay. Tumingin ako kay attorney na siyang nagmamaneho ngayon. Alam mo ba bakit umatras si Matilda kahapon? Ang tanong niya. Umiling ako, hindi naman sinabi sa akin ni Jeremy. Jeremy and her, mag-asawa lang talaga sa papel at publiko, panimula ni attorney. Like Jeremy, may ibang kinikita si Matilda. Kinikita, lalaki, kabit rin. Really? Gulat na tanong ko. I already told you that. Sa hospital noong naaksidente si Jeremy.
Aniya, nakagat ko ng mariin ang labi ko. Nawala sa isipan ko tita. Nag-alala po kasi ako kay Jeremy noon, nakita kong ngumiti siya bago ihinto ang sasakyan sa parking lot. Nakarating na pala kami, bumaba na ang mga bata at nakita na namin si Kelsey sa labas ng gate, hinihintay kami. Sa tinginan niya talaga, gusto niya akong makausap pero hindi niya magagawa dahil nandito si attorney sa tabi namin. Good morning Tita Ninang, sabay na sabi ni CJ at DJ. Tumingin si Kelsey kay attorney bago sa akin. Good morning, attorney, sabi nito. Good morning, Ma'am Kelsey, si attorney. Ngumiti ako kay Kelsey bago niya kunin ang dalawa at pumasok sa loob ng eskwelahan. Tumalikod na ako para bumalik sa sasakyan niya nang magsalita siya bigla. Wait Caroline, kausapin ko lang pala sandali ang principal, sabi ni attorney. Sama ka. Umiling ako, dito ko na lang po kayo hihintayin, attorney. I'm fine here. Tumango siya at sinundan ng mga apo niya papasok ng eskwelahan. Imbes na papasok ako sa sasakyan ni attorney para doon siya hintayin, nagulat ako ng malakas na hablutan ng kung sino ang kamay ko, at dama po sa akin ang palad niya. Nanlalaki ang mata kong nilingon ito at nakita ko si Matilda. Anong ginawa mo? Walang hiya ka, galit na sabi niya, kabit ka lang naman ng asawa ko, ngayon, aagawan mo pa ako ng posisyon sa buhay niya. Pati mother-in-law ko aagawin mo. Ano? Ang kapal din naman ng mukha mo para dalhin ang bastardo mong anak. For sure, nagpabuntis ka sa iba at si Jeremy ang pinipilit mong maging ama ng bata. Uminit ang ulo ko sa sinabi niya kaya agad ko siyang sinampal. Bastardo, anong tawag mo sa anak ko? Bastardo, walang hiya ka. Agad niyang hinila ang buhok ko kaya hinila ko rin ang buhok niya. Agad kaming sinaklolohan ng security guard para ipaghiwalay kami. Naaagaw na namin ang atensyon ng mga bata at parents na napapadaan sa gitna namin, hanggang sa si attorney na ang nakita kong umawat sa amin. Ma, gulat na sambit ni Matilda kay attorney. Huwag mo kong matawag-tawag na mama. Si attorney na galit na nakatingin kay Matilda. Now I remember, sa hospital, nakita kong sinasampal-sampal niya noon si Matilda. Sobra ang galit ni attorney noon at sinabi pa nitong ipapakulong niya si Matilda oras na may nangyaring masama kay Jeremy. I wonder why. Agad na tumulo ang luha sa mata ni Matilda. Bakit ba kinakampihan mo ang babaeng yan? Ako ang daughter-in-law mo ma. Inayos ko ang buhok kong hinila ni Matilda kanina. Bakit parang kinakampihan mo ang kabit ni Jeremy? Ulit nito, nasa akin na ang mapanghasgang mata ng mga tao. Ngumisi si attorney. Huwag mo akong dramahan, Matilda. Kung makapagsalita kang may kabit si Jeremy, parang wala ka ring sabit Natigilan si Matilda, ako rin nagulat. Wala kayong ebidensya na may lalaki ako, ma. Hindi ako nangaliwa kay Jeremy. Talaga ba? Paano ba iyan? May DNA test ako. Ngumisi si attorney at kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nanlaki ang mata niya. Tigilan mo ko Matilda. Kung hindi ka binibigyan ng pera ng pamilya mo, huwag mong pahirapan ang anak ko. Matagal mo nang winuwaldas ang pera ni Jeremy para sa lalaki at luho mo. Kahit saang husgado mo pa dadalhin ang sinasabi mong may kabit si Jeremy, ikaw pa rin ang kawawa sa huli. Alam mo kung bakit. Umabant si attorney palapit kay Matilda at binulong ito. Kasi si Jeremy, nakuha na niya ang yaman ng Anderson. Ikaw, hindi. Hindi pa rin ikaw ang tagapagmana ng mga antenor. Kaya para kang linto na kumakapit sa anak ko ngayon. Tumingin si attorney sa akin. Nakita ko ang kamay niyang nanginginig. Huwag kang magmalinis dyan, Matilda. Pareho lang kayo ni Jeremy na may sabit. Matapos sabihin iyon ni attorney, agad niya akong dinala papasok sa sasakyan niya. Iniwan namin si Matilda doon na takot at umiiyak. Lagi kong sisisihin ang babaeng iyon sa ginawa niya sa anak ko. Alam kong alam ni Jeremy na may lalaki si Matilda pero pinabayaan niya lang ito. Ang ikinagalit ko lang, sinubukan niyang tanggalan ng brake ang kotse ni Jeremy. Napasinghap ako at napatingin kay attorney. Pinunasan ni attorney ang luha sa mata niya. Alam ni Jeremy, kaya sinama niya si Matilda sa sasakyang sira ang brake at pinaandar ito. Para akong tinakasan ng kaluluwa sa revelasyon ni attorney. Pinilit siyang isama ni Jeremy. Tanong ko. Oo, sa takot mamatay ng walang hiyang babaeng yan, siya na ang gumawa ng paraan para mabuhay sila ni Jeremy.
Kaya minor injuries lang ang natamo nila dahil inagaw ni Matilda ang manubela, at iniliko sa may puno, at doon sila nabangga. Pero bakit sumakay pa rin si Jeremy kahit alam niyang sira ang brake? Don't ask me about that, Caroline. Kahit ako hindi alam ang rason bakit siya sumakay doon. Ani ni attorney na mukhang nabasa na ang nasa utak ko. Nahilat niya ang noo niya. Sobra talaga siyang nahirapan sa kalagayan ni Jeremy. Iniisip siguro ng anak ko noon na wala ng rason para mabuhay pa. Kapag naiisip ko ang nangyayari, naiinis rin talaga ako kay Jeremy. Aniya, kahit ako, magagalit at sasaktan ko siya mamaya. Magpapakamatay yata siya. That is the reason ikaw ang nilapitan ko para magtalaga sa kanya. Gusto kong ibalik mo ang dating Jeremy, iyong ngumingiti, masaya, at puno ng buhay. Hinawakan niya ako sa pisngi. Buti nagawa mo, iha. Kaya bilang ina, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Attorney, wala naman po akong ginawa. Umiling siya, marami, binalik mo si Jeremy. You pushed him na talikuran ang ama niya. And now, I am proud to say na nakabangon na ang anak ko. Tumingin ako sa harapan at nakita si Matilda na umaalis na rin. Hindi ko alam kung tama bang talikuran ni Jeremy ang papa niya. Sa akin kasi, hindi tama siguro dahil wala akong papa. Tumingin rin si attorney kay Matilda. Akala ko nga hindi na babalik yan. Akala ko natakot kasi ipapakulong ko talaga siya. Gusto yatang patayin si Jeremy para masolo ang yaman ng anak ko. After all, conjugal ang lahat ng meron si Jeremy. Pera niya, pera rin ni Matilda. Nanggagalaiti na sabi ni attorney. Now I know. May motibo nga si Matilda para gawin iyon kay Jeremy. Pero bakit hindi niyo ginawa? Tanong ko. I didn't mean anything pero nabigla ako sa pagkakasabi ko. Ayaw ni Jeremy. Hindi ko alam anong plano niya but I trust my son. Iyon lang sabi ni attorney at tumahimik na. Ah, I see. Kumunat ang noo ko nang maalala ang sinabi nitong DNA. Anong DNA test? Attorney, kaninong DNA test yung sinasabi niyo kanina? Leon ba ang ebidensya na hawak ni Jeremy? Ngumisi si attorney habang ang mata ay nasa papalayong sasakyan na ni Matilda. Maraming sikreto tinatago ang babaeng yan. Ang malaman na may kabit siya, ay hindi kasing bigat sa ibang sikreto na meron siya. Mas lalo akong na-curious tungkol kay Matilda. Anong mga sikreto ang meron siya na hawak ni Jeremy ngayon?